Chinky, nakaipon na ako at medyo may puhunan na ako. Ano nang gagawin ko sa pera ko? Nako, kung marami ka ng puhunan, you are at the right episode. I-reveal ko na po sa inyo saan nyo ilalagay ang pera nyo para lalo pang lumago at dumami ang inyong pera. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Sana naman na you are enjoying itong series po natin. Pinag-usapan po natin, number 1, walang puhunan. Number 2, konting puhunan. At pangatlo, itong paksa po natin, maraming puhunan. Kung na-miss nyo ang 1 and 2, yung walang puhunan at konting puhunan, nasa link na lang sa comment section or nasa description, hanapin nyo na lang po. So let's get right into it. Ano unang gagawin nyo pag meron ka ng marami ka ng puhunan? Alam mo ang pinaka-best? Yung simple lang, yung konti lang stress na mararamdaman mo, franchising. Oo. Yung pamumuhunan sa kilalang mga produkto, serbisyo na may brand na. Bibilin mo na lang at makikiangkas ka, makikisakay ka sa brand nila. Mga fast food chains, coffee shop, convenience store, di ba? Ay, nako, yung mga pagkain, di ba? Ito name a few, Jollibee, McDo, yung mga ganun ba? Siyempre, malalaki yun. Eh, yung mga maliliit, like for example, Turks, or if not naman, yung mga prutas, mga ganun, yung mga maliliit, pwede ka rin mag-franchise nun. Ang skills naman ang kailangan mo, siyempre, basic financial management, tapos, siyempre, kailangan marunong ka rin mag-in and out ng negosyo, di ba? Yung parang pasok ng pera, labas ng pera, operational skills. Sa pag-aaralan naman, may nagtuturo naman. At syempre, marketing skills, di ba? And promotion, local promotion sa area mo. Importante po yan. Paano naman ang ROI niyan? No? Again, puhunan nito, mag-start yan, 200,000 pataas. Ang ROI sa mga ganito, depende sa franchise, depende. May mga iba, 1 taon, 2 taon. Pero may mga iba, ay yung mga magaganda na mababa lang po ang mga puhunan. 6 months, nakakabawi na. May kakilala nga ako, 3 months, nabawi na. So, number 1 po, kung meron ka ng maraming pera, that's number 1 na pwede mong pag-isipan. Pag-aralan nyo. Number 2, real estate. O, yun. Siyempre, pagbibili ng mga kondo o bahit lupa or let's say, warehouse or if not naman po yung mga commercial properties. Pwede mong ibenta, pwede mong paupahan, di ba? Depende kung kasi pwede mo pa Airbnb. Yan po ang pwede natin gawin. Ang kailangan mo namang skills dito, no? Siyempre, kailangan mo ng real estate. Market knowledge. Kailangan marunong ka rin, siyempre, yung proseso sa pagbili, pagbenta, sa pagpapaupa, di ba? Or kailangan mo matuto about management or renovation. Siyempre, kailangan marunong mag-market para mabenta mo yung property mo, di ba? Ano naman? Kailan naman ang ROI nito? Ay, nako. Ang kagandahan po kasi dito sa mga ganitong property, 2 beses kakikita. Kung pinapaupahan mo, kikita ka na sa upa, tapos pagdating ng panahon, pag tumaas pa ang presyo, pag binenta mo, tumubo ka pa. 2-in-1 po siya. And para sa mga taong probably kaunti lang inyong kaalaman pagdating po sa real estate, meron tong special session na tinatawag na Real Estate 101, How to Earn Passive Income from Real Estate Investment. Para gusto nyo malaman kung paano nyo ma-access nyo, please stay tuned at the end, i-reveal ko sa inyo kung paano later. Next also, yung tinatawag na restaurant or cafe. O, syempre, alam nyo na, hanap ka location, gamit, di ba? Tapos, tayo ka ng restaurant. Ano kailangan mo dito? Syempre, kailangan magluto, restaurant management skills, interior design, para thematic ang experience. Syempre, paano mag-market? Ang puhunan po dito, syempre, kalahating milyon pataas na po yan. May 3 months deposit, 3 months advance, no? Kung paano ba yan mag-umpisa ng ganitong negosyo? Sagot na rin kita. Meron na rin kaming special session na patok na pagkakakitaan para yumaman. Nandito na po si Chef Boy Logro, Ninong Rai, si Romel Lang na pwede po magturo at magbigay sa inyo ng idea. Later, i-reveal ko rin sa inyo kung paano nyo mapapanood yan. Ang isa pang booming, no, na pwede nyo pasukin at tignan, no, pag-aralan, construction business. Referring to residential or commercial. Anong skills na kailangan mo dito? Siyempre, kailangan mo ng project management skills, building regulation and safety, siyempre, manage financial skills, siyempre, marketing. Ang importante lang naman dito, mag-uumpisa ka lang muna siguro sa maliit, sa renovate muna eh. Di ba? Pag nakakuha ka na ng tao at ng buwelo, pwede ka na mag-build and sell or pwede ka mag-flip. Ang ROI nito depende, no, sa mga projects. Pero based on the information makinakausap ng mga contractor, ang kita po nila, ang minimum po na sa 30% na kanilang ininvest, minsan umabot pa ng 100%. So kung nag-invest po sila ng 1 million, mabebenta nila 1.3 to sometimes 2 million pesos. Ang isa pang pwede nyong pasukan right now na pwedeng patok, no, na opportunity is the large-scale manufacturing po.
marami na po ngayon ang pumapasok sa mga manufacturing, consumer goods, beauty products, electronics. Ay, grabe ngayon ha. Ay, nako, marami na ako kakilala na talagang mga CEO nagtayo ng sarili nilang planta, gumawa na sila ng sarili nila. Oo, ay, like for example, isang kilalang kilala, si Ana Magkawas. Nag-umpisa yan sa pagbebenta ng bag, pumasok sa mga healthy products, sa mga beauty products. Ngayon, meron na siyang manufacturing. Ay, grabe talaga. Sana all. So, ano kailangan mong skills? Production knowledge. Tapos, syempre, quality control, compliance. Kunyari, sa mga BFAD, no? And, syempre, kailangan mo rin marunong mag-manage ng pera. O, para yung cash flow mo, hindi ka maubos. Magkano puhunan dito? Syempre, million na pong puhunan dito. Pero magkano ROI? Ay, million din. Million. Oo naman. If not naman, kung gusto mo maliitan, pwede ka mag-check nino tinatawag na tech startups, no? Or magtayo ka ng agency. Agency lang, pwede na yun. O magde-develop ka ng app or if not, mag-offer ka ng mga online services. At ang kliyente mo sa abroad, di ba? Magbayad ng mga abroad. So, anong kailangan mong skills? Kailangan mo naman technical skills, innovation, problem solving, business development. Yung parang kung malikot ba ang utak mo at magaling ka talaga sa mga customer service, panalong-panalo to, di ba? At syempre naman, magkano ROI nito? Malaki rin po ang ROI. Sa matter of fact, may kakilala na po akong isang agency. Ang monthly na benta lang niya sa 2 to 3 million pesos. Oo, pero nag-umpisa lang yan. Maliit lang puhunan. Ang isa pang pwede nyo i-consider na negosyo na pwede nyong pasukan, yung tinatawag na tourism-related business. Yung may kinalaman ba sa turismo, like resort, travel, thrift shop, yung mga ganun ba? Dive shop, nako. Lalo na kung napakalapit nyo sa mga tinatawag na tourist spot. Panalong-panalo to. So, anong kailangan mong skills? Siyempre, knowledge about the industry, hospitality, customer service, marketing, promotion, tour management. Nako, kung yan, alam na alam mo yan. Patok na patok po yan, lalo na yung mga local tourists and international tourists. Magkano puhunan? Siyempre, million din po ang puhunan. Pero magkano balik? Nako, may mga kakilala po ako, yung mga nagtatayo-tayo lang sila na mga tinatawag na, yung mga house for rent for the weekend. Like for example, bukas may pupuntahan po kami. Alam mo magkano po? 15,000 pesos per night. 2 gabi kami. Di 30,000 ang ibabayad po namin. Napakaganda ng pagkakakitaan po, tourism. And then, ito pa, number 8. Kung meron ka lang budget at gusto mo talagang sure na talagang walang kalugi-lugi, ito po, healthcare facilities or healthcare industry. Ito po yung mga clinic, diagnostic center, or maliit na ospital, di ba? Or if not naman, mga drugstore. Kasi, whether you like it or not, look at me. The population of the Filipinos are aging. Patanda na patanda. Just project ano ba kailangan ng mga taong matatanda. Syempre, healthcare. So, anong skills naman kailangan nyo dito? Syempre, kung kayo ay nurse, doktor, naku, panalong-panalo po kayo. Medical expertise. Syempre, collaboration also with healthcare professional. Kailangan, syempre, marunong ka rin mag-manage ng facility. At syempre naman, lalo na pagdating po sa healthcare. Panalo-panalo to. Magkano pwedeng puhunan dito? Million din po. Pero magkano balik? Ay, million din na pwedeng bumalik. At isa pa na probably na hindi napapansin ng mga tao pero malaki rin ang pwedeng tubuin. Ngayon, lalo na dito sa Pilipinas, yung the transportation services. Pwede kayo mag-umpisa lang sa isa. Oo, isang motor, isang sasakyan, isang truck, no, public transportation or pwedeng delivery services, car rental services na hindi masyado napapansin yan. Pero grabe po. May kakilala ako, may 200 na sasakyan na pinapaupahan araw-araw. Ay, nako. Imagine mo sa 200, kumita lang siya ng 2,000 pesos kada sasakyan. 2,000! Magkano kikitain niya? 400,000 a day. Cash flow, panalong-panalo. 3 araw, pwede na bumili ulit ng sasakyan. Diba? So, ano naman skills na kailangan mo? Siyempre, fleet management and logistics. Siyempre, kailangan meron ka rin experience sa transportation regulation. Kailangan, siyempre, marunong ka rin mag-maintenance. Diba? At magkano po unan? Siyempre, 1,000, milyon. Pero magkano balik? Sinabi ko na po sa inyo. Kaya kung titignan nyo po mga friendship, ito, di ba yung mga negosyo to, from 1 to 9, sa palagay nyo, anong babagay po sa inyo? Oo, na negosyo, mag-type kayo sa comment section. At para nagtatanong pa, paano ko ba ma-access yung kaninang pinakita mo about Real Estate 101, patok na pwedeng pagkakakitaan yung sa restaurant, sa food business, paano ko ba ma-access na yun? Again, magandang balita. Para sa mga TYL members and then chinktv.com, you can access that
for free. Baka hindi nyo lang napapansin, kasama na po yan. Libre po yan sa inyo, sa mga members. Pero for non-members, if you are interested to know more and then watch these videos, just go to chinktv.com right now. Sana naman naliwanagan po kayo. Ano ba yung opportunities na pwedeng magpayaman sa atin? Zero puhunan, maliit na puhunan, malaming puhunan o malaking puhunan. Pumili lang po kayo. Kung na-miss nyo mga ibang episode, check nyo lang ulit sa description section. Tatandaan mga kapatid, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.